Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog na ako matindi. Mainit na naman. Mga kaibigan, itong ating tatalakayin. Pag-usapan po natin ito at gusto kong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito. Pastor Kibuloy, posibleng magsama sa kulungan at itong leader ng kulto na si Senyor Aguila. Nako, paano po mangyayari yon? Laman ng video na yan at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kapag may pagkakataon po kayo, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganun po, lubos po natin maunawaan. Heto na, samahan niyo po akong panoorin. Paano nga ba makakasama at bakit makakasama ni Pastor Kibuloy sa kulungan itong si Senyor Aguila? Mga kaibigan, panoorin po natin ito. Kung si Senyor Aguila naaresto dahil sa tindi ng mga testimonya at ebidensya ng child abuse at human suffering, human trafficking, naniniwala akong hindi malayong mangyari rin yan kay Kibuloy. Iniimbestigahan ni Senadora Risa Ontiveros ang mga alegasyon ng human trafficking, sexual abuse at child abuse sa loob ng Kingdom of Jesus Christ at sa pastor nitong si Apollo Kibuloy. May pinakita pa ang senadora na video testimony ng ilan daw dating miyembro na magpapatunay sa mga bintang. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Kaya nabuo yung loob ko na iharap. Sa isang press conference kaninang umaga, ipinresenta ni Senadora Risa Ontiveros ang video testimony ng dalawang dating miyembro na nakaranas ng pang-aabuso mula sa grupong Kingdom of Jesus Christ. Si Arlene Stone, 15 anyos nang mapasok sa religious group at bilang bahagi ng kanilang pananampalataya ay kaakibat daw nito ang pagseserbisyo. Kaya mula Davao, dinala siya patungong Maynila para magbenta ng puto at kutsinta. Bukod sa paglalako, sa pilitan din silang pinagpalimos at para raw marami ang magbigay, kailangan pa raw nilang maninlang ng mga tao. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at hingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. At oras na hindi niya maabot ang itinakdang kota, Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. ayon naman kay Senadora Ontiveros, may iba't ibang level pa raw ng mga recruit ng Kingdom of Jesus Christ. Hiwalay daw dyan ang inner circle ng pastoral. Ang mga miyembro nito, kadalasan ginagawang katulong, alalay at kung minsan, tagapaligo pa ng pastor. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. Ang mga pinakamalapit namang pastoral, ang toka umano ay mga sexual na gawain para kay Kibuloy. So, yan yung mayroong innermost circle pa na tinatawag. At sila daw ay inoobligang magkaroon ng sexual relations kay Kibuloy. Bukod po doon, meron kaming at least isa pang victim survivor, menor de edad, na nagbigay ng testimonya sa amin na pati siya pinarender ng sexual services kay Kibuloy. Una kasi, pinipilusit niya lahat. Si alias Jackson, 1999 pa raw nang ma-recruit sa Kingdom of Jesus Christ kasama ang ibang teenager, gaya ni Arlene. Pinilit din daw silang manlimos. Sampal at pamamalo din daw ang inabot niya nang hindi siya makarimit ng sapat na pera.
Bapa ka talaga. Alam mo yung ganito kakapal na yung papalang paddle na pinapakita doon sa mga ising, maliit lang doon ng konti. Tapos makapal lang doon ng konti. Doon po pinapalo sa amin. Nakatanggap naman daw ng patunay ang opisina ni Senator Ontiveros sa nagsasabing ang mga pang-aabusong gaya nito nangyayari hanggang sa ngayon. Kaya sa pamamagitan ng resolusyong inihain niya, magsasagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Women and Children kung saan haharap pa daw ang ilan sa mga nagrereklamo laban kay Apollo Kibuloy. Batid ni Ontiveros na marami sa mga biktima ang natatakot, lalo't sinasabi na may kapit sa gobyerno si Kibuloy. Kung si Senyor Aguila naaresto dahil sa tindi na mga testimonya at ebidensya ng child abuse at human suffering, human trafficking, naniniwala akong hindi malayong mangyari rin yan kay Kibuloy. Malakas daw si Kibuloy sa gobyerno at mga politiko. Kaya daw nila itong ipagsawalang bahala. Hindi ako naniniwala dyan. Nakatakdang sumulat si Ontiveros sa Department of Justice para hilingin na maglabas ng lookout bulletin order para maharang sa pag-alis ng bansa ang pastor. Hindi masama kung makipag-ugnayan ng DOJ at NBI sa counterpart nila sa US para masigurong hindi makatakas sa kamay ng batas o ng hustisya si Kibuloy. Kung di na raw umabot ang pagdinig ng Senado ngayong taon, sisikapin daw nila Ontiveros na maisagawa ito sa Enero. Kabilang din sa gustong paimbestiga ni Ontiveros ay ang yaman ni Kibuloy. Ayon naman sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio, panlilin lang at panggigipit lang sa pastor ang mga aligasyon laban kay Kibuloy. Ito ay bahagi ng pattern ng panggigipit ng haharas sa SMNI at sa mga kawani nito sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Kibuloy. Nag-umpisa po yan doon sa pananakot na babawiin ng prangkisa ng SMNI, yung pagkakontep at pagkakulong kina Yusek Badoy at saka ni Kika Eric Celis. Kinwestiyon din ni Topacio ang kredibilidad ni Ontiveros, lalo't may aligasyon daw sa senador noong 2017 hearing sa pinatay na si Kian de los Santos na kinuha lang daw ang mga testigo. Hindi naman masabi ni Topacio kung dadalo o hindi si Kibuloy sa pagdinig ng Senado at tila ba selective daw o pinipili lang ang concern sa kababaihan ni Ontiveros. Sa tanong naman tungkol sa mga aligasyon laban kay Kibuloy, It's not for me to confirm or deny. Kasi yan po is a matter for the courts to decide. And right now, hamon naman ni Topacio kay Ontiveros, meron na po yung kaso sa Amerika. Hindi pa nga po nalilitis eh. Pagkatapos, yung sasabihin ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang privilege speech, para bang na-convict na. Kung tingin mo, matibay ang iyong mga testigo, makatotohanan ang sinasabi nila, bakit hindi mo dalhin sa hukuman kung saan patas ang laban, may due process. wala pang sagot si Ontiveros tungkol dito. Okay, alright. Shout out at maraming salamat News 5. Pahintulot to ang paggamit ng inyong video clips. Okay, nako matindi na naman to. At maliwanag po mga kaibigan, dito muna tayo. Maliwanag po ang sinabi ni Risa Ontiveros, Senador Risa Ontiveros, na hindi malayo na mangyari din kaya Pastor Apollo Kibuloy ang nangyari kaya Senyor Aguila na naaresto sa tulong po ng matitibay na ebidensya. So makatuwid ay pinaibig sabihin dito ni Senador Ontiveros ay pwedeng arestuhin itong si Pastor Kibuloy. Pwedeng arestuhin itong si Pastor Kibuloy sa tulong din ng mga ebidensya na lumalabas. Malinaw doon na pwedeng magsama sa kulungan itong si Senyor Aguila at Pastor Kibuloy. Naku po, kaabang-abang ito mga kaibigan. Ano nga ba ang patutunguhan ng kaso na ito?
Importante pong mahalaga mga kaibigan ang usapin na ito dahil ito ay dekada na usapin. Ilang presidente na po ang dumaan ay usapin na po ito na nagkakaroon po na hindi magandang gawain at may mga testigo po na lumantad na nagkakaroon po ng pang-abuso. Hindi ko na po iisa-isahin, uulitin kung ano yung mga pang-abuso na yan dahil diyan ho sa rolling ng video ay napakaliwanag po ang mga detalye kung paano inaabuso ang mga membro at mayroon pong mga testigo katunayan mga kaibigan. Ang punto de vista po natin dito ay magkakaroon daw po ng Senate hearing. Diyan po sa Senado kung hindi man maganap ngayon taong ito dahil sila ay abala pa sa ibang Senate hearing ay sa susunod po na taon. Kabang-abang po mga kaibigan dahil ito po ay malaking usapin dahil pumapasok po dito pinagdidibatihan sa social media ay mapira itong si Pastor Kibuloy, untouchable, hindi magalaw mga kaibigan. Alam niyo ho, dapat dito sa puntong ito, titingnan po natin kung mahirap o mayaman ay dapat pantay-pantay. Kapag ho ito ay naimbestigahan at may matibay na ebidensya at ito po ay naaresto, naku po, mayroon na pong pagbabago ang ating batas. Mayroon pong ngipin ng ating batas. Subalit kapag ito ay inimbestigahan at hindi naimbestigahan dahil katulad po ng nasabi sa video, malakas ang kapit, nako po, diyan po pumapasok yung walang ngipin ng batas at kapag mayaman ka at mapera ay kaya mong lusutan ang anumang gawain kahit alam mo na sa sarili mo may ginawa kang kasalanan. Kaya kabang-abang po ito mga kaibigan dahil ito po kahit sa Amerika ho ay kasama sa list wanted ho ng iba't ibang kaso po mga kaibigan. Abangan po natin ito at tanuman ang inyong public opinion diyan po. Kayo po ba ay payag na ito ay maimbestigahan sa Senado si Pastor Kibuloy? Kung payag po kayo o hindi, ano man ang inyong public opinion, diyan po sa comment section. Huwag po kayong matakot, mahiya, karapatan nyo po magbigay ng public opinion. Sapagkat, kung hindi po ito may imbestigahan, at kung nagawa man niya itong mga binibintang sa kanya, ay ito po ay tuluyang mababaon sa limot, mga kaibigan. Sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Abangan po mamaya latest update tungkol dito kay Catherine Camilon na nawawala pa hanggang ngayon. Naku po, kahindik-hindik ang ating tatalakayin mamaya tungkol po diyan sa issue na yan. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.